Nakakagulat na may malakas na kilos kahit may pansamantalang paghintong ito sa digmaan laban sa Iran na hindi nagdulot ng katahimikan. Ngayong Huwebes, Abril 23, 2026, makikita ang gitnang silangan na puno ng armas. Ipinagpapaliban ni Donald Trump ang mga bagong pag-atake, habang ang Hezbollah at Houthis ay nagpapakitang handa muling simulan ang krisis. Kahit humina na ang mga grupong ito, bumagsak dahil sa digmaan at kakulangan ng utos mula sa Iran, hindi pa rin sila sumusuko. Dito lumalabas ang pinakaseryosong punto. Binigyan ni Trump ng dagdag na oras ang Iran, ngunit hindi ito pag-atras ng US. Isa itong tensyonadong, maikli at delikadong paghihintay. Bukas pa rin sa papel ang diplomasya, ngunit nananatiling handa ang larangan para sa susunod na yugto. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling updated mga impormasyon sa real time sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo na. Sa tiwala, Milson Alves. Sa mga balitang umiikot, ito ang nangihibabaw na larawan. Wala ni isa sa gitna ng krisis ang kumikilos na parang tiyak na ang kapayapaan. Sa halip, lahat ay naghahanda sa matinding pagbabalik ng labanan. Pinalawig ni Trump ang tigil putukan ng walang takdang hanggan bago matapos ang orihinal na takdang panahon. Ang ibinigay na dahilan ay simple, hintayin na maghain ang rehimeng Iranian na isang pinag-isang panukala para sa mga pag-uusap. Pero ang desisyong ito ay hindi sinabayan ng pagluwag sa militar. Kahit may desisyon na, tuloy pa rin ang pressure sa ekonomiya at hindi bumaba ang kahandaan. Sa praktika, pinigilan ng Washington ang utos ng bagong pambobomba pero hindi pa rin ito niluwagan ang presyon sa Tehran. Ngayon, hindi na lang sa Hormuz nakasentro ang problema. Sa hilaga ng Israel, tuloy ang pagsubok ng Hezbollah sa tigil putukan sa Lebanon. Iniulat ng Reuters na kinumpirma ng grupo ang mga operasyong ganti at iginiit na magpapatuloy lang ang tigil putukan kung ititigil ng Israel ang pag-atake, demolisyon at pag-okupa sa Timog Lebanon. Kasabay nito, pumunta si Beruti sa Washington upang humiling ng pagpapalawig ng tigil putukan na senyales na nananatiling marupok ang sitwasyon at pati ang mismong estruktura ng Lebanon ay nangangamba sa posibleng pagkasira nito. Hindi ito nasa yugto ng demobilisasyon. Naghihintay ito. Armado at naglalagay ng presyon, sinusukat ang reaksyon at malinaw na handang muling pasiklabin ng gulo sa hangganan kung gugustuhin ito. Sa kaso ng mga Houthi, mas direkta pa ang sitwasyon. Noong Marso, iniulat ng Reuters na ang grupong kaalyado ng Iran ay ganap ng handang militar para sumali sa digmaan. Kung kinakailangan na mapapataas ng panganib sa Bab el-Mandeb, isa pang mahalagang lagusan para sa kalakalang pandagat. Hindi na neutral ang mga Houthi at tinitingnan nilang posibleng lumala ang tensyon sa Dagat Pula, Dagat Arabiko at Karagatang Indian. Sa madaling salita, kung pipigilan ni Trump ang mga atake sa Iran ng ilang araw, maaring bumawi ang rehimen sa pamamagitan ng pagdiin mula sa labas at paggamit ng mga kaalyado para magbukas ng mga bagong larangan ng panggigipit nang hindi agad na uuwi sa ganap na pagsabog. Malinaw nang sinabi ng mga Houthi na maaari nilang gawing isa pang larangan ng presyon sa rehiyon ang kipot ng Bab el-Mandeb. Noong ika-27 ng Marso, 2026, sinabi ng tagapagsalita ng militar, si Yahya Saree, nakahanda na ang grupo na kumilos anumang oras sa isang direktang interbensyon. Kung lalalang digmaan laban sa Iran at mga kaalyado nito o kung gagamitin ang Dagat Pula sa mga operasyong laban sa Teheran. Isang araw bago nito, iniulat na ng Reuters na handa na ang kilusang kaalyado ng Iran na muling atakihin ang rutang ito, isa sa pinakamahalaga sa mundo para sa kargamento sa dagat, langis at mga gasolina. Binigyang diin ng Associated Press na halos porsyento ng pandaigdigang kalakalan ay karaniwang dumadaan sa Bab el-Mandeb. At ipinapaalala na inatake na ng Houthis ang mahigit 100 barkong pangkalakal gamit ang mga misil at drone mula Nobyembre 2023 hanggang Enero 2025 at pinapalubog ang dalawa sa mga ito. Ipinapakita nitong hindi hungkag ang banta. Napatunayan ng grupo ang kakayahan nilang sumalakay ng barko, magtaas ng gasto sa siguro, ilihis ang ruta at magdulot ng kaguluhan sa reyon. Ang grupong ito, nakilala rin bilang Ansar Allah, ay isang kilusang pampulitika, militar at relihiyoso mula sa Yemen, armado ng husto at suportado ng Iran. May kasaysayan ng pag-atake sa trapiko sa Dagat Pula at paglulunsad ng mga drone at misil laban sa Israel.
Formal na ichinuturing ito ng Estados Unidos bilang isang dayuhang teroristang organisasyon mula nang muling italaga ito ni Donald Trump noong ika-22 ng Enero, 2025. Mas pinatibay pa ni Trump ang kanyang paninindigan. Idineklara ng White House noong Marso 2025 na walang puwersang terorista ang makakapigil sa komersyal at militar na paglalayag ng Estados Unidos. Iniulat ng Reuters na nagsagawa ang Washington ng malalaking pag-atake sa mga target na Houthi sa Yemen at nagbantang ipagpapatuloy ito hanggat hindi tumitigil ang pag-atake sa mga barko. Tumugon ang mga Houthi na magpapatuloy sila sa pag-eskala at nagbanta sa Vietnam. Navios americanos no Mar Vermelho enquanto nagpatuloy ang Estados Unidos sa pag-atake sa Yemen. Sa madaling sabi, ito ay isang hindi regular na puwersang suportado ng Tehran na nagpakita ng kakayahang militar, kagustuhang mag-eskala at direktang gamit sa estratehiya ng Iran para gipitin ang mga kritikal na kipot-dagat sa riyon. Diyan lumalakas ang mas mahigpit na pananaw. Ang pagpapaliban na ipinasya ni Trump ay hindi nagtapos sa krisis. Binago lang ito ang anyo ng krisis. Sa halip na isang malaking agarang opensiba, nagkaroon ng pagkakataon kung saan sinusubukan ng Iran ang mga katubigan, sinusubukan ng Hezbollah ang hangganan at sinusubukan ng Houthis ang kakayahan nilang manakot sa isa pang mahalagang ruta. Isa itong digmaan ng ubusan, pagbabanta at posisyon. Gamit ng Estados Unidos ang blockade, presyon at oras. Ginagamit ng Axis na konektado sa Tehran ang paninira, pananakot at sabayang kahandaan sa iba't ibang harapan. Kapag pinagsama mo lahat, mahirap itong tawaging pagbaba ng tensyon. Ibang pinakatapat na pangalan dito, armadong pahinga na amoy labanan. Kaya rin, ang talumpati ng tagumpay mula Tehran ay tila sobrang pinalobo. Ipinapakita ng mga pangyayari ang revolusyonaryong gwardiyanan na diriwang, nagpaparada at nangangako may bagong yugto. Ngunit hindi ito tugma sa tunay na tagumpay. Kung totoong may tagumpay, wala sanang presyon para tapusin ang blockade. Wala ring pagmamadali na panatilihing bukas ang mga linya ng negosasyon. At wala ring pangangailangang patunayan ang lakas sa pamamagitan ng mga mapanganib na aksyon sa dagat. Isang rehimen ang nagbebenta ng ideya ng paglaban sa kabila ng panlabas ng paghigpit para ipakitang may kapangyarihan pa rin silang maghatid ng mensahe sa rehiyon. Ang masayang tono ay mas nagsisilbi para palakasin ang moral sa loob at itago ang kahinaan kaysa ipakita ang tunay na kontrol sa sitwasyon. Sa panig ni Trump, delikado rin ang kalkulasyon. Kung walang makuhang konsesyon mula sa Iran, maaari isipin ng White House na ang dagdag na oras ay nagbigay lang ng pagkakataon sa kalaban na magpahinga, mag-organisa ng kakampi at magkalat ng banta sa mas marami pang lugar. At kung sina Hezbollah at Houthis ay lumipat mula sa salita tungo sa mas malalaking aksyon, babalik ng mas malakas ang pressure para sa military na tugon. Kaya naman, ang desisyon na ipagpaliban ng mga pag-atake ay may napakalaking bigat. Maari itong makita bilang matalinong galaw, unti-unting pagsakal o pahinga na nagbigay daan sa aksis ng Iran na magposisyon muli ng kanilang mga piyesa. Sa ngayon, wala pang makakapagdesisyon ng tiyak. Ang masasabi lang ay ang palugit na ibinigay ni Trump ay hindi nagdala ng katahimikan, kundi ng tensyon. Sa huli, malinaw at matindi ang larawan nitong Huwebes. Inantala ni Trump ang pag-atake, ngunit patuloy ang presyon. Handa pa rin ang Hezbollah na muling pasiklabin ang Hilaga. Nananatiling handa ang mga Houthi na magbanta sa isa pang mahalagang ruta ng mundo. Sa halip na magpakita ng lubos na kumpiyansa, ginagawang panakot ng rehimen ng Iran ang banta sa riyon para gamitin sa negosasyon habang napapalibutan. I-like ang video, mag-subscribe at sa dulo, tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.